What's up mga ka-Berks? Ito na yung ating mga lumang kortina mga ka-Berks. Natabas ko na siya. Umpisahan ko na itong tahiin. Ay mga ano. Ito naman, gagawin ko siyang punda o pillow. Ayan. Ayusin ko lang itong ating makina. Today is Sunday mga ka-Berks. The next day. Good morning, Finland! Ito na naman tayo sa mga gawaing bahay. Palit tayo ng beddings, mga ka-Berks. Today is Monday. Windy. Windy ang ating weather ngayon, mga ka-Berks. Tingnan nyo. Ayan o. Nakikita nyo ba? Tignan nyo oh. Malakas ang hangin. Ayan oh. Tignan nyo yung aming mga neighborhood oh. Ay hindi ganong kita. Ayan oh. May mga Christmas light na sila mga ka-Berks. And wala nang snow. Kita nyo? Kasi 1 week straight na nag-snow. Tapos, 1 week straight din. Mahigit 1 week na. Magto 2 weeks na nag-stop yung snow. Tapos, tumaas yung temperature ng weather. Naging +7, ganon. So, ayan. Tapos, babawi yung ngayon linggo. 2nd week of December. Tuloy-tuloy na yata yung snow. Pero sa ibang part ng Finland ay may windstorm din at saka snowstorm. Dito muna kayo mga ka-Berks. Magpapalit ako ng beddings. Kasi hindi ko na talaga matolerate yung lamig sa gabi. Yung heater namin ito, buong heater yan. Yan siya. Mataas, sagad na yung niya, pero feeling ko, hindi ko alam kung sagad na nila yung binuksan. Pero diyan sa is sagad naman na siya. So, kailangan ko nang magpalit ng cover na fleece. Ito yung warm na na cover. Ayan. Ako lang dito sa bahay. Ay, pumasok na si Kiro at saka si Sam. Si Rengreng natutulog. Wala daw siyang ngayon. Wala daw siyang pasok sa school. Parang online lang yata sila ngayon. Baliktad.
Nakakapagod. Itong aming mga unan. Tamad akong maghanap ng mga kaparis nito, mga kaberks. Kaya kung ano yung nandyan na malapit kong nakikita, ganun lang ang ginagawa ko pag nagpalit ako. Hindi na ako nagpe-pair ng kulay nito, kulay nito. Dati, every week ako nagpapalit ng beddings. Nakakapagod din, mga kaberks. Kaya ginagawa ko, minsan, twice a month. Or basta pag sinipag ako, minsan naman, every other week. So yan. Tsaka yung unan namin, 3 lang. Dati marami kaming unan dito. Tag-isa kaming unan, tapos tag-isa kaming malaki. Dantayan kapag pagka nangangalaglag lang sa mga kaberks. Nangangalaglag lang sa sahig. So, ayan, ganyan lang. Tapos, alam nyo, itong kumot na to na fleece na to, pinasadya ko binili ko siya ng sinadya yung lapad. Kasi yung ganito namin na pang winter namin na kumot, hindi siya ganito kalapad. So, ang nangyayari, tag-isa kami ni Kiro. Mas gusto ko na dalawa, yung isa lang kumot lang kami. Tsaka masarap kaya magkumot yung nag-aagawan. Yung namin, yung mga duvet namin dyan na kumot, nakakapagod din magpalit. So, ang nangyari, yung mga bata lang yung nakaganon. Kami, eto. Wash and use. Hindi wash and wear. Pagka, pag nilabahan ko to, sabay dry, sabay gamit, sabay latag ulit. So, ito kalalaba ko lang nito 3 days ago. Masarap tong kumot na to, mga kaberks. Sinunod ko to sa lapad nitong aming bed. Kasi yung dati naming bed, yung dating binili ni Kiro na bed, parang feeling ni Kiro masikip daw. Pero yun, parang queen size yata yun. Ayun yung nandun kay Reng. Pero kung sa akin lang, ko pa yun. Okay pa sa akin yun. So, yun yung nakaireng. Ito, mas malaki to. Pwedeng 3 tao. Pero alam niyo, nahihiga kami nasa magkabilang dulo minsan. Or di kaya parehong nandito. Di kaya parehong nandun. Dati, inaaya na. Dati si Sam natutulog pa siya dito nung maliit-liit pa siya. Tapos yung schedule ng tulog ni Sam dito dati is every Friday, may schedule kami ng tulog ni Sam dito. Nung kasagsagan na umiiyak-iyak pa si Sam na bago lang kami dito. Siguro mga mga 2 years na every Friday schedule ni Sam na tatabi sa papa niya. Tapos ako naman, sa sofa ako natutulog. Kasi yung sofa malapad din. Parang pang-isahang bed din. Basta ganun. May schedule si Sam na tulog dito dati. Gusto niya katabi si papa niya. Dahil na-miss niya si papa niya sa tagal niyang hindi nakasama. Ngayon, ang ginagawa ni Sam, sa pagdating ng papa niya, pagdating ni Kiro, magtatambay yun dito sa kwarto muna, magpapahinga. Papasok siya dito, hihiga siya dito, akap papa niya. Pero hindi na siya natutulog dito ng Friday. Nag-matured na din, mga kaberks. Ngayon, payakap-yakap na lang sa papa niya habang nakahiga. Napagod ako. So, yan ay lalabahan ko mga yan. So, nakapaglaba na ako ng aming damit. Ng mga na-past na araw. Kasi kahapon ang naglaba yung mga bata. Tignan nyo naman yung mga damit ni Kiro. Kasi siya yan. Mga natupik ko na yan. Siya yung nagkakamada ng, kanya-kanya kaming kamada ng mga damit namin, mga kaberks. Kanya-kanya din kaming tupi. Pero yung kay Kiro, ako na yung nagliligpit ng sa amin. Yung mga bata, kanya-kanya sila. Para maalwa naman sa So ito,
Lalabahan ko yan later. Ngayon, mag-aayos ako ng aming Christmas decor. Dahil hindi pa namin nakakabit yung aming mga Christmas decoration, mga kaberks. But, tapos na ako sa aking project na pillowcase na pang Christmas at saka yung aming curtain na pang Christmas. So, bababa ako sa aming Varasto, sa aming stock room. Kukuhanin ko yung Christmas tree namin doon. Dahil, wala nang time talaga si Kiro. So, yan, baba tayo mga kaberks. Punta tayo sa ating Varasto mga kaberks. Kuhanin natin yung ating Christmas light. Ay, Christmas tree. Yan, dito lang yung aming Varasto. Saan na yung ilaw dito? Ba't wala? So, ito yung amin. So, lahat ng nakatira dito mga kaberks ay may kanya-kanyang space para sa aming mga gamit. Hahanapin ko pa nito kung asan yung Christmas tree namin. OMG. Hindi ko alam kung paano ko hahanapin yung Christmas tree namin mga kaberks. Punong-puno pala ito ng gamit. Ayan o. Nandito pa yung mga gamit niya na extra kapag may home cleaning kami. Pero ito yung mga Christmas balls. So, tatanggalin ko yan. Wait lang. Yung iba naming mga garland. Dalawa kasi yung Christmas tree namin mga kaberks. Isang white at saka isang green. So kung ano na lang ang kaya kong abutin dito, yun na lang ang kukuhanin ko. Para hindi ko na kailangan yan. Nasa bungad lang yung green. Ay, yung white. So yung white na lang ang kukuhanin ko. Ayan. There. Ayoko nang magkalkal ng malayo. Mahirap magkalkal. Tsaka hindi ko alam kung saan nakalagay. Dun pa sa looban yung kulay green. So, itong white na lang ulit. Yan. Ayan na. Yung ating Christmas decor. A few moments later. Sa wakas, natapos ko rin ang ating Christmas tree mga kaberks. Ayan na siya. Nalagyan ko na rin ng Christmas lights. Tapos yan. May ibang decoration. Yung iba hindi ko na nilagay. Yung mga nilagay ko last year. Kasi hindi ko na makalkal sa aming Varasto. So ayan. Ayan na yung ginawa kong kortina. At yung ginawa kong pillowcase. Ito na ilagay ko na rin siya. Lahat ng mga yan ay reuse. Reuse recon mga kaberks. Para hindi na ako bibili. So yan. Ito, kumot to na pang sofa dapat. Kaya lang din naman lagi nagagamit. Ito, dating kortina. Ganon din yan.
Recon lang yan, recon. At dito sa ating kusina, bitin. Ewan ko kung may kakabit pa akong garland dyan. Bahala na. Pag di na ako tinamad. Andun yung ating table na tawag nito. Ito. Yan. Yan lang mga ka-Berks. Sa wakas, natapos ko din. Mag-aayos pa ako dito sa table. Basta yan, naka-ready na yan for Christmas. Kasi busy na kami sa mga susunod na araw. So, yan. Christmas feels, mga ka-Berks. Patayin natin yung Christmas light. So, ayan ang itsura niya pag walang Christmas lights. Itong mga, ito, ano lang din yan, reuse ko lang din yan. So, ngayon, white Christmas tayo ulit, white Christmas tree, kasi wala na akong time magkalkal dun sa aming barasto. And ito, tignan nyo. Actually, ano to? Ribbon to ng nung dating niregalo sa amin ni Julie. Last 2 years ago yata. Yan. Ginawa kong ribbon dito. Nakikita na ko kasi may nakalagay na. Ayan o. At saka tela. Kaya pwedeng magamit. Tapos ito. Yan. Walang green. Walang green sa motif natin. So, ganyan lang. Yung ibang Christmas balls na pang green na Christmas tree, di ko na kinapit. Ganyan lang ang ating mga ka-Berks. Hindi siya gaanong puno sa design. Kasi ayoko na magkalkal dun. So, that's it. Aking mga halaman. Yan, oh. Masisigla nila. Kahit nandito lang sila sa paso na yan, masigla sila, oh. Kumubo na din. That's it, mga ka-Berks, ang ating Christmas decors. Hindi ko alam kung may mailalagay pa ako nun. Bahala na. Tapos yung nakasabit ko dito na hindi ko na rin ilalagay. Pati yun dito, hindi na siguro. So, yun lang. Ayan na yung ating Christmas tree. Yan, paggabi. Diba? Tapos meron ako ditong Belen na maliit. Yan. Tsaka kandila lang na ganyan. Ayan, totoong kandila to mga ka-Berks. Pero ito, di battery lang yan. Ito, totoong kandila. Yun nandyan sa loob niya. Ito, di battery lang. Tapos, meron ako dyan ganyan. Ako lang ang gumawa nito mga ka-Berks. Nabili ko to plain, as in totally plain. Nilagyan ko na lang ng ganyan-ganyan. So, yan yung ating Christmas tree. Paggabi. The next day. Unboxing tayo mga ka-Berks. Matigas ah. May dumating na package. Kubahaka, oy. Okay. Ito, hindi ko alam kung ano to. Pero may idea na ako. Ay, ba't ganito? Ano to? Ay, ang cute, love. Kaya pala ang mahal ng binayaran ko. Oh, ayan o, ang ganda. Ano siya yung solid? Isa lang yan? Order mo na yan? Isa lang to, kaya pala ang mahal. Every year mga ka-Berks, nagkakaroon ng class picture yung nila, school nila, bago magtapos yung taon. So, ayan.
Picture ni Sam ng grade 6. Ang laki na ng bunso ko. Tignan nyo. Asan ba yung unang picture niya dito sa Finland? Dito. Every year may ganito sila. Sila rin, mula nung nalipat siya ng school, wala na. Tignan nyo naman mga ka-Berks. Ito yung una niyang picture dito. Ito. Ito pa. Ayan na. Yan. Ito yung una niyang picture dito sa Finland. Ano lang siya dito, 7 years old. Yan. Ito siya ngayon. Ito na siya ngayon, 13 years old. Magto-13 na si Sam sa January. Diba? Yung bunso ko, oh. Oh. Dating ito yung mga panahon na umiiyak siya. Oo, pag pumapasok kami. Yung dyan sa terrace namin. Madaling araw pag papasok tayo, no? Umaalingaw-ngaw yan dyan. Mama! Papa! Sabi niya ganun, I love you! Naiyak ako. Ganyan si Sam noon pag pumapasok kami. Pero itong taon hindi na gaano, no? Hindi na siya gaanong sumisilip-silip dyan. Nagkikis na lang siya bago kami umalis or pag dumadating kami galing sa trabaho. Tapos ang naiiwan nun, kasi nga pumapasok kami sa umaga. Ang naiiwan sa kanya dito kasi sila na rin ngayon. Papasok muna sila kasi same school pa sila dati. Siya rin yung nag-iiwi sa kanya. Ito yung ano nila. Nag-order ako ng 2 ganito. Kasi naiyak ako bigla sa picture ni Sam. Kasi ang laki niya na. Alis ba tayo? Ayan siya. Ganda. Laki na ng bunso ko. Every year yan, meron silang class picture. Ito yung mga wallet size. Ay, ano ba yun? ID size yan. So, ito na yung, ay, ba't ganito? Ba't ganito yung na-order ko? Calendar nila. Ano yung calendar? Ito yung calendar. Ayan o. Pwede ka mag-order ng picture na may calendar. Ni-request niya to para tag-isa sila ng ano niya. Kaibigan niya. Tag-isa sila ni Ada. Tag-isa sila ng friend niya. Ito yung ano nila. Yung buong, ano nila, buong class. Ilan lang sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 lang sila. Ito yung teacher nila. 15 lang sila sa room. Sa school, sa ano. Ayan o, 97 nga yung binayaran ko. 97.36. Bakit may ganito? So, ito, ano lang pala to? Stand lang. Ay, hindi. Ito nga. Para dito. Yan. Para dito pala siya. Holder. Sareng-reng, 2 o 3 taon nang walang picture, no? Sa school. Ganito siya. Yung ibang mga picture nila, mga ka-Berks, na mga school picture nila, yung mga previous years, iuwi ko sa Pilipinas. Kasi, lalagay ko dun sa bahay namin. Hindi ko maayos. Ano ba yan? So, yun lang mga ka-Berks. Pinakita ko lang sa inyo yung picture na Sam. Na parang kailan lang. Bilis-bilis niyang lumaki. Yung dating sumusunod-sunod pa sa amin. Best friend niya. Ayan. Dito pag nagpa-picture kayo ng may kasamang kagaya nito, 2 lang sila. Kailangan mo ipaalam sa magulang
at saka sa kanya kung papayag siya na magpicture kayo. Hindi kayo pwedeng basta-basta magpicture dito ng kayo lang. Kailangan may consent ng magulang at saka nitong taong magpipicture sa inyo. Kung papayag ka. Tapos, kapag may mga events sila sa school na kailangang i-post, kunwari may mga, kasi may mga event sila dito na ano ba to, anong tawag nito, love? May mga event sila minsan sa school na parang inire-report na ano ng government. Tapos ano nila yon, ipapublish ganon. Kailangan kung kasama yung anak mo doon, meron silang ipapadala sa yung mail galing sa school na nag-a-agree ka, gano'n, na maipublish, isa yung anak mo na maisasama sa picture na ipapublish. Gano'n sila dito. Hindi sila basta-basta nagkukuha ng ano dito, picture. At lalo na yung mga ano, video, gano'n. Speaking of video. Kaya, yung may nagre-request sa ano natin, love, na kung pwede daw mag-video tayo about sa kaganapan sa school. Like, si Sereng yata ba yung sabi? Na i-content daw ni Reng, videohan yung about sa school nila. Hindi po ganun kadali dito. Hindi po ganun. Bawal po. At saka si Reng, hindi yan basta-basta humaharap sa camera. Panahon lang yan siya. Minsan sinasabi ko sa kanya, lalo na dito sa school niya, sa course niya, para mayroon siyang remembrance habang nag-i-schooling siya dito. Kaya pag nag-ano siya, minsan snap lang ng video. Hindi siya yung totally mabivideohan mo buong scene. Bawal kasi yun sa kanila. Kaya pasensya na doon sa nagre-request kung pwede daw natin i-content yung pinag-aaralan nila dito. Ang ano talaga nila dito, may nagtanong pa, paano daw sila nag-aaral dito. Dahil nga nandito tayo sa ibang bansa, ang ano nila dito is Finnish. Yung English nila dito, mayroon din silang math parang sa atin. Pero ang ano nila dito, language, ang ano nila, mother tongue nila dito is Finnish. Second language nila dito is Swedish. Meron din silang mga special subject na language. Ikaw yata ang pipili, parang ganun. Or kagaya namin, na di ba ano tayo, Pilipino, Tagalog yung salita natin. Kung yung anak mo pinanganak dito at hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, inaano nila yon na i-enroll mo siya sa mother tongue natin. Sa ano ba yung tawag sabi nila? I-enroll mo siya sa, nakalimutan ko yung sinabi ng ano sa akin, principal. Basta kung ano yung language na mother tongue natin, ganun, ng Pilipinas. Sabi ko no need, sabi ko ganun sa kanya kasi akala nila si Sam hindi marunong mag-Tagalog since maliit pa si Sam. Sabi ko hindi kailangan kasi sa bahay Tagalog kami. Or kung anong lingwahe ka. Kaya sila Reng, sila Sam. Si Sam wala kasing kaklase na Pilipino siya. Wala. Puro ibang lahi ang kaklase niya. Meron siyang kaklaseng Vietnamese, ganon, Russian, ano ba? Basta iba-ibang lahi, siya lang ang Pilipino. Ito si Sam, madali naman tong madali tong mag-adapt sa kasi dati kahit bago pa lang kami dito, nung mga grade grade 4, mga ganun, grade 4, grade 3. Ang dami niyang kaibigan. Araw-araw, iba-iba yung kasama niya dito, tumatambay sila dito sa bahay. Pero yung mga yun, kailangan din nilang ipaalam, kailangan din nilang magpaalam sa parents nila kung papayagan pumunta dito. At iti-text din ako kung papayag akong pumunta dito. Basta ganun sila. Kaya ako ang naging dahil nga lagi kaming nasa trabaho, mas gusto ko siya yung magdala dito ng kaibigan kesa hahanapin ko siya sa iba na hindi ko alam kung saan parte ng lupalop dyan ko siya hanapin. So okay lang sa akin.
Oo, ano siya, ang unang niyang naging best friend is si Carolina, yung Russian. Alam ko dati na-i-vlog natin yun, ano, dating pa, na-i-vlog namin yun. Kaya lang, lumipat na yon sa, ano, lumipat sa malayong lugar. Kasi yung nanay niya is nurse sa Hangko, tas ang tatay niya is engineer. Parang nalipat sila ng ibang, ano, na destino sa ibang lugar. Yun talaga, ano yun, yung nanay niya, yun siya talaga yung nag-approach sa akin na dahil daw kay Sam, yung anak niya, basta parang naging dahil nga si Sam ay ganon, maboka, madaldal. Andin yung nanay niya. Oo, laging gustong-gusto niya kasama si Sam. Ako din gusto ko, hindi ko alam paano sila nagkakaintindihan kasi Russian yun eh. Hindi nagsasalita ng English. Hindi ko alam paano sila nagkakaintindihan. So, yun lang. Naikwenta ko lang sa inyo, mga ka-Berks. Buhay-buhay dito sa Finland. Si Reng naman, ang best friend niya, dati, nung dito pa sila sa school niya dati nang sila ni Sam. Ano na nga pangalan nun? Lagi din sila nandito nun. Kalimutan ko. Hindi Palestine. Nepali. Isang Nepali. At saka yung isa pa. Nung naghiwa-hiwalay na sila, hindi na sila nagkikita-kita. Yung tinuruan na lang ng Tagalog. Oo, yung tinuruan. Madaling matuto mag-Tagalog. Alam ko, pag nakita nyo yun sa mga previous vlog namin na may dalawang foreigner na laging nandito sa bahay. Na magaganda. Yan sila. Ang tawag nga nila sa akin nun is Auntie. Auntie ang tawag nila sa akin. Auntie. Tapos tinuruan na rin ng mga Tagalog na kalokohan. Kalimutan ko na yung pangalan. Kalimutan ko na rin eh. Basta maganda yan. Oh my God, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero nagkikita pa kami sa niyan, sa metro kasi doon lang sila nakatira. Si Ren kasi nalipat na nag-school, mga ka-Berks. Dami kong daldal. Shinare ko lang sa inyo. Sa mga susunod, i-share ko din sa inyo kung ano pa ang buhay-buhay namin dito. Basta ang ating mga kwento lang dito ay ang mga ganap namin sa aming araw-araw na buhay. So today ay wala kaming kasama, just the two of us. Kasi ang mga bata ay basta, nandoon. Nasa ikalinin, mga ka-Berks. Tangay-tangay. Tinangay ni Julie. At ni Chris. Ay mga pala-desisyon sa buhay. So, andun sila. 3 days sila dun, mga ka-Berks. Nung pa sila wala dito. Thursday kasi Sabado pala ngayon. Tama ba? Thursday ba o Friday? Thursday. Thursday ng hapon sila umalis dito. Kahapon is Friday, may trabaho ako. Ngayon is Saturday, may trabaho din kami. At ayan, sarap buhay, oh. Tayo, mga ka-Berks. Sarap buhay. Dalawa lang kami, mga ka-Berks. So, alam nyo na, pag dalawa lang. Sigilan mo nga ako. Kapi-kapi. Katatapos ko lang kumain. Yung mga tira-tira, kinakain ko, mga ka-Berks. Ito yung picture ni Sam last year. Yan. Ito yung unang picture ni Reng dito. Unang class picture ni Reng. Diba? Yan. Ang lalaki na ng anak ko. Kalain mo yun, no? Yung mga anak ko, ang lalaki na. Ang bilis silang lumaki. Dati pa kalat-kalat lang sila sa Laguna. Si Sam, naalala ko dati, tumatakas pa yan eh. Nasa Laguna kami. Daycare. Doon si Sam nag-daycare sa Laguna. Daycare at saka grade 1. So, yun lang, mga ka-Berks.